Meron pong lumabas na isang malakas na rumor o chismis na nagsasabing posibleng magsanib puwersa si Ripple kasama ang isang Swiss bank at isang US blockchain company. Ang pinaka-interesting po dito ay posibleng si XRP mismo ang magsilbing tulay o bridge asset para pagdugtungin ang kanilang network. Maraming nagtatanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ano ang posibleng epekto nito sa market at kung totoo nga ba ang balitang ito. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang laman ng rumor na ito? Meron pong impormasyon mula sa Coin Bureau. Yan, check po natin yung kanilang aktual na pinost dito. Ayan, sabi niya rito ay Ripple leak plans. Rumors say Ripple, Swiss bank and US blockchain firm are planning a network merging digital ID, compliance, and tokenized assets with XRP as the bridge. JP Morgan calls digital ID the foundation of Web3. Kaya yan, paliwanag po natin kung ano po ang ibig sabihin yan. Ayan, nakikipag-ugnayan daw si Ripple sa isang Swiss bank at isang US blockchain company para gumawa ng project na magsasama ng tatlong mahahalagang bagay. Una ay ang digital identity solutions. Pangalawa ay ang compliance mechanism. At ang pangatlo ay ang tokenized asset. Kung ito ay totoo, si XRP daw ang magiging sentro ng lahat bilang bridge asset na siyang magkokonekta sa iba't ibang sistema sa loob ng network na yan. Sa market impact, kung makumpirma po ang rumor o chismis na ito, tataas po ang kumpiyansa ng mga investors kay XRP at posibleng umakyat ang presyo nito dahil nakikita po ng market na lalawak ang kanyang gamit at saka utility. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang digital identity? Sabi po mismo ng JP Morgan, ang digital identity ay foundation ng Web3. Sa madaling salita, ito ang magiging base para sa mas ligtas at mas regulated na blockchain adoption. Kapag may malinaw na identity system, mas madaling makontrol ang mga scam, money laundering at iba pang illegal na aktibidad. Kaya sa market impact, kung maitatag ng maayos ang digital identity gamit ang tulong ni XRP, dadami po ang institutional players na papasok sa crypto market. At kapag dumami po ang institutions, natural po na lalaki ang demand kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang magiging papel ni XRP dito? Kung sakaling magtulungan nga si Ripple, ang Swiss bank at ang US blockchain company, si XRP ang gagamitin bilang bridge asset. Ibig sabihin, siya ang mag-uugnay ng traditional na banking system at mga bagong blockchain platforms. Ito po ay malaking hakbang dahil hindi lang basta transfer of value ang papel ni XRP. Siya mismo ang magiging tulay para makapag-usap ang dalawang magkaibang mundo. Kaya sa market impact, kapag nakita ng market na si XRP ay hindi lang basta digital currency kundi isang mahalagang technology para sa interoperability, tataas ang value perception nito. Posibleng magbunga ito ng long-term bullish trend. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon ng community tungkol dito? May tatlong malalaking pananaw na lumabas. Una ay si Vipul Reggie or Ridge. Sabi niya kung totoo ang rumor, malaking pagbabago ito. Ang pagsasama po ng digital identity, compliance at tokenized assets gamit sa XRP ay game changer. Pangalawa ay si Crypto Fundamentals.
Ayon naman sa kanya, hindi pa ito tunay na Web 3. Mas malapit pa raw ito sa Web 2.5 dahil hawak pa rin ng mga traditional na institution ang identity systems. At ang pangatlo ay si 007 of Wall Street. Yan, sabi niya, hindi sapat ang maganda lang ang kwento. Kailangan makita raw sa execution at saka adoption. Kung gagamitin sa XRP bilang tulay, ang pinaka dapat bantayan ay ang liquidity flows. Ayan, ang liquidity flows. Kaya pagdating po sa market impact, ang mga ganitong usapan ay nagpapakita kung gaano po kahati ang pananaw ng mga investors. Ang mga bullish remarks ay posibleng magtulak pataas ng presyo. Pero ang mga critical comments ay maglalagay ng pressure kung saan ang market ay magiging mas maingat muna bago sumabak. Bilang panghuling katanungan ay ano naman po ang mas malawak na konteksto ng digital identity at saka tokenization? Sa ngayon, malaking usapin ang tokenization ng mga real-world assets gaya po ng securities, commodities at iba pa. Ngunit para ito ay maging successful, kailangan ng malakas na compliance at saka identity verification. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang partnership na ganito. Dahil kapag napagsama ang digital identity at saka tokenized assets, nagiging mas madali para sa mga institution na pumasok sa blockchain. Kaya pagdating po sa market impact, ang pagsabay po na XRP sa trend na ito ay nagpapakita na may long-term role po siya sa global financial system. Ang ganito pong narrative ay malakas na puwersa na pwede pong magdala ng bagong investors at dagdag demand sa market. Bilang panghuli, kung totoo ang rumor or chismis na ito, ay malaking hakbang ito, hindi lang kay Ripple kundi sa buong crypto ecosystem. Ang paggamit po kay XRP bilang bridge ay magbibigay sa kanya ng mas malalim na halaga sa labas ng simpleng pagbabayad or remittances. Gayunpaman, kailangan pa rin nating maging maingat dahil hanggang ngayon ay rumor pa lamang ito or chismis. Ang tunay po na epekto sa presyo ng XRP ay nakasalalay sa kung paano po ito maipapatupad at kung makakakuha nga ba ito ng suporta mula sa mga malalaking institution. Sa ngayon ay malinaw na lumalakas ang narrative na sa XRP ay may mahalagang papel sa hinaharap ng digital finance. At kung tama po ang direksyong ito, posible itong magbukas ng bagong yugto para sa kanyang market performance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.